Sabi ko sa'yo sa sulat, hayaan mo lang muna ako. Nandito lang kami at gusto ko lang naman makapag-isip. Gusto kong marelax ang isipan ko upang matanggap ko na kung ano ang buhay na ginagalawan natin. Bakit nandito ka kung malinaw naman pala mga mata mo? Inis niyang ani. Ang mga kasama nila sa paligid ay isa-isa nang nag-alisan, maliban na lamang kay Andrea na hindi iniiwanan si Colleen. Napatingin sa Felix kay Andrea na nakaupo lang sa maliit na upuan na gamit nila habang namimitas ng mga hinog na kamatis. Hindi naman siya pinansin ni Andrea kahit na ba nakikipagtitigan na si Felix dito. Hindi ka naman makakascore sa kanya dito so bakit kailangan kong umalis? Wika ni Andrea na hindi inaalis sa mga tingin kay Felix. Napapakamot na lamang ng ulo si Felix habang napapailing ito. Iwanan mo na sila dyan para makapag-usap sila na maayos. Masyado ka nagiging storbo sa kanila. Ani ng isang boses kaya napalingon sila sa pinanggalingan nito. Huwag mo akong pakialaman, Calvin. May ginagawa ko dito dahil kailangan to ng nanay ko. Inis na ani Andrea. Hindi kumibo si Calvin pero nilapitan niya si Andrea at bigla na lamang niya itong binuhat na parang isang sako ng bigas. Nagwala naman sa Andrea at pinagsusuntok sa likuran si Calvin pero hindi naman siya pinapansin ni Calvin. Bitiwan mo nga ako? Saan mo ba ako dadalhin ha? Impacto ka! Galit na sigaw ni Andrea. Sa langit, maglalaro tayo ng apoy. Sagot ni Calvin sa kanya kaya mas lalong nagwala sa Andrea. Nagkatinginan lamang si Colleen at si Felix na hindi makapaniwala sa nakikita sa dalawa. Tinitigan ni Colleen ang kanyang kasintahan habang kunot naman ang noo ni Felix. May nangyayari ba sa dalawang iyon? Sabay na ani nilang dalawa. Natigilan silang dalawa at maya-maya lang ay sabay pa silang nagtawanan. Umuwi na tayo, mahal ko. Bulong ni Felix kay Colleen. Umiling naman si Colleen. Gusto niya lugar na ito dahil presko at nakakapagpahinga siya ng maayos. Idagdag pa na na-enjoy niya ang pamimitas ng mga gulay na nakatanim sa buong paligid. Nakakaligo din sila sa batis na hindi nila nararanasan noon dahil sa ilog lang sila nakakaligo noong bata pa sila. Ito muna ako. Gusto ko lang muna makapag-relax dito. Parang bakasyon lang. Kaibigan ko naman sila Andrea at parang anak na din ang turing sa akin nila tito at tita. Pwede naman ako magbakasyon muna dito ng ilang araw, hindi ba? Wika niya sa kasintahan niya. Hindi naman kumibo agad si Felix. Maya-maya kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan ito. Tony, ikuha mo ako ng gamit na pang isang linggo at dalhin mo sa address na ipadadala ko sa iyo sa mail. Bilisan mo, huwag mong kalilimutan ang lahat ng gamit na ililista ko sa mail. Lahat. Anya kaya napatingin sa kanya si Colleen na nakakunot ang mga kilay. Gusto ko rin magbakasyon dito. Gusto ko mamitas ng mga gulay kasama mo at gusto ko rin maligo sa batis na kasama mo. Yung hubot-tubad tayo para madali lang ang sisira na gagawin ko sa iyo sa ilalim ng tubig. Wika ni Felix. Bigla namang natampal ni Colleen si Felix at tinakpan pa ang bibig nito. Napalingon siya sa paligid kung may tao ba na nakakarinig sa sinabi ng kasintahan niya. Nang wala siyang nakita ay inalis niya ang kamay niya na nakatakip sa bibig nito at bigla na lamang niyang hinalikan ng kasintahan niyang sa Felix nang mariin sa labi nito. Hinapit naman siya sa bawang ni Felix at gumanti din ito ng halik hanggang sa unti-unti na nitong inihihiga si Colleen sa lupa. Mahiya nga kayong dalawa? Akala niyo ba'y nasa paraiso kayo na kayo lang dalawang tao, ha? Boses ni Henry na nakatayo na malapit lang sa kanila at napapailing ng ulo. Bigla namang itinulak ni Colleen si Felix palayo sa katawan niya at namumula ang mukhang tinakpan ng palad niya ang maganda niyang mukha. Nahiya ka ba sa kalokohan yung dalawa? Umuwi na lang kayo at doon niyo ituloy ang sisiran niyo. Ani Henry. Tumayo si Felix at isang suntok ang binigay nito sa sikmura nito na kinagulat ni Henry. Kago ka, masakit yun ha? Anya habang sapo ang kanyang sikmura. Mas masakit sa puso nung mabitin. Kago. Singhal naman ni Felix kaya malakas na tawa ang sinagot ni Henry. Kakain na tayo. Nahihain na ang mga pagkain pinabili mo kay James. Kayo na lang dalawang kulang. Wika niya kaya inalalayan na ni Felix ang kanyang kasintahan na tumayo at binuhat niya ito hanggang sa makarating sila ng bahay nila Andrea. Nakaupo si Calvin sa upuan sa labas. Masama ang mukha nito kaya napatingin sa kanya si Colleen. Sa Andrea? Tanong niya. Inginuuso lang ni Calvin ang loob ng bahay kaya pumasok na sila sa loob. Pagdating nila ng kusina ay nakaupo na ang lahat sa pagkainan. Ang iba na may nakaupo sa sofa dahil hindi naman sila kakasya sa lamesa. Naupo si Colleen sa bakanteng upuan katabi si Felix at nagsimula na silang kumain. Nakatitig lamang si Colleen sa kaibigan niya sa Andrea na tahimik lamang na kumakain. May pagkain pa ba? Tanong ni Calvin nang pumasok ito ng kusina. Inabutan naman agad siya ng plato ni Henry na may lamang pagkain na tinanggap naman agad nito. Ang lahat ay tahimik nang hinila ni Calvin na upo ang bakante at naupo sa tabi ni Andrea. Napatingin sa Andrea sa kanya at pagkatapos ay tumayo ito at iniwanan silang lahat.
Walang kumibo isa man. Tahimik lamang ang lahat habang kumakain. Tumayo si Calvin at kinuha ang jacket niya na ipinatong niya sa sandalan ng sofa at nagpaalam na kay Felix. Uwi muna ako. Wala na namang problema na dahil wala na mag-amang iyon. Ligtas na si Princess Ellie kaya trabaho ko naman ang asikasuhin ko. Baka ilang linggo ako mawawala dahil kailangan ako ni Daddy sa kumpanya namin ngayon. Anya, napatayo naman si Felix at nilapitan ng kaibigan niya. Kung may problema ka, nandito lang ako at magsabi ka sa akin dahil baka may maitutulong ako sa'yo. Wika niya. Umiling lamang si Calvin at binigyan niya ng isang bro hug ang kaibigan niyang si Felix at ikinuway na niya ang kamay niya sa mga kaibigan niya. Napalingon naman siya kay Andrea na nakaupo lang sa sofa at hindi siya tinitingnan. Napangisi siya ng pagak at tuluyan na siyang umalis. Mabilis namang tumayo si Andrea at umakyat sa kanyang silida. Nagkatingin na naman si Felix at si Colleen. Kahit mga mata lamang nila ang nag-uusap ay nagkaintindihan na agad sila. Mabilis na tumayo si Colleen at sunundan ang kaibigan niyang si Andrea. Dusty, taga sama ako. Ani Olga. Ay, Diyos mo sa lang ha? Pangaasar ni Lian kay Olga kaya malakas na tawanan ang maririnig sa kanila. Pagkarating nila Colleen, sa silid ni Andrea ay inabutan nila itong nakatingin sa bintana at tahimik lamang. Nilapitan siya ng mga ito at naupo sa tabi niya. May relasyon ba kayo ni Calvin? Tanong ni Colleen. Umiling sa Andrea sabay punas ng kanyang mga luhang hindi na niya napigilan pa. Mahal mo si Calvin? Tanong naman ni Olga na tinanguan agad ni Andrea at hindi na nag-isip pa. Anong problema kung mahal mo naman pala siya? Tanong ni Colleen sa kaibigan niya. Mas lalong lumakas sa mga hikbi ni Andrea at napayakap na siya sa kanyang kaibigan kaya halos madurog ang puso ni Colleen sa nangyayari sa kanyang kaibigan. Ay naku. Kaya ako, ayoko talagang ma-inlove dahil ayoko maranasan ng mga ganyan. Sapat na sa akin na nagsasaya ako ng ganito at single. Yung walang iniisip para hindi ako masaktan. Sakit lang sa ulo mga lalaking iyan kaya mas gugustuhin ko na mag-enjoy na lang ako kasama ang buong pamilya ko. Ani naman ni Olga. Tinampal naman ito sa braso ni Colleen upang patahimikin. Napahawak naman sa Olga sa kanyang bibig at nag-peace pa sa kaibigan niya. Iba daw ang mahal niya. Umamin ako sa kanya na gusto ko siya pero sabi niya, mahal niya ang kasintahan niya. Hindi niya raw ipagpapalit ang babaeng yun sa isang katulad ko. Malayong malayo daw kami ng dalawa na babaeng iyon. Sabi niya kung mahal ko siya, pwede naman daw na maging kami pero hindi daw niya ako saseryosohin. Yung girlfriend daw niya gusto niya mapakasalan at ako daw ipampalipas lang ng init ng katawan. Kung papayag ako, isipin niyo sinabi niya sa akin yan. Sa harapan ko mismo. Yun ang sinabi niya sa akin. Ang sakit na marinig yan sa taong itinitibok ng puso ko. Na isang parusan lang ang gusto niyang gawin sa akin. Umiiyak na ani Andrea na ikinagulat ng dalawa niyang kaibigan. Niyakap siya ni Colleen at Olga. Hindi sila makapaniwala na nasasaktan ngayon ang kaibigan nila dahil sa isang lalaki na iba ang minamahal. Totoong may kasintahan sa Calvin na taga-Amerika. Half Filipina, half Italian na katulad ko pero sa Amerika nakatira dahil nandoon halos lahat ng negosyo ng pamilya nito. Ang pagkakaalam ko'y matagal na sila ni Calvin. Lately yata ay nagkakalabuan sila dahil nagiging busy ang babae. Wala ko masyadong alam dahil naikwento lang naman sa akin iyon ni Lian dati. Alam naman ninyo, hindi ba? Magkakasama tayo na nagkukwento sa atin si Lian at si Jamie tungkol sa mga buhay ng mga kaibigan ni Felix. Ani naman ni Colleen. Napatango naman ang dalawa sa kanya kaya napangiti lang ito sa kanila. Alam ba ninyo na si Lian ay simpleng babae lang din katulad natin? Anak siya ng isang magsasaka habang ang kanyang ina naman ay nagtitinda lamang ng isda sa palengke. Pero dahil sa mga kinikita niya ay napagawa niya ng simpleng bahay ang mga magulang niya at ibinili niya ng palayang sinasakahan ng kanyang ama. Ang nanay naman ni Lian ay binilhan niya ng isang may kalakihang pwesto sa palengke dahil sa pangarap nito na magkaroon ng isang karinderya. Kaya ni Lian na bigyan ng magandang buhay ang mga magulang niya pero tumanggi ang mga ito at sapat na daw sa kanila ang tulong na ibinibigay ni Lian sa kanila. Ani naman ni Olga na mas naging close kay Lian. Mabait si Lian. Si Jamie ay anak naman ng isang bilyonaryo. Nakilala nila si Lian dahil nakapag-away ito kay Jamie at sa unang pagkakataon ay may tumalo kay Jamie sa manumanong labanan. Kaya nakasama nila noon si Lian sa grupo nila. Ani naman ni Colleen at pagkatapos ay nauwi na sila sa tawanan. Anyway, bestie, may nangyari na ba sa inyong dalawa? Huwag mo sabihin na pumayag ka sa kagustuhan niya. Ani Colleen, hindi naman ako ganoong katanga, bestie. Tinanggihan ko, kaya nga ako nandito ngayon dahil ayoko na siyang makita pa. Kanina, dinala niya ako sa batis.
Sabi niya sa akin, susubukan niyang mahalin ako pero kailangan ko daw patunayan ang sarili ko sa kanya. Hindi ako tanga. Hindi ko ibibigay ang gusto niya dahil sa mahal ko siya at sinasabi niyang susubukan niyang mahalin ako. Mahirap man kami pero hindi ako tanga. Araw, sisiguraduhin ko sa kanya na pagsasasihin niyang ginawa niyang pagtanggi sa pagmamahal na inalok ko. Wika niya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, tumugod siya ng malalim na paghinga. Tama yan, bestie. Ipakita mo sa kanya na hindi ka tanga para ibigay sa kanya sarili mo. Huwag mong hayaang gamitin niyang damdamin mo para sa kanya upang makuha niya ang gusto niya sa'yo. Wika naman ni Colleen. Talagang hindi. Ako yata si Andrea Cervantes, ang babae magpapaluha sa isang Calvin Davis. Isang araw ay mababaliw din siya sa akin. Tingnan ko lang kung hindi siya lumuha ng bato kapag dumating na ang araw na yun. I hate him, mga besties. Ang kapal na mukha niya para naisin niyang paglaruan ng damdamin ko. I hate him. Ani Andrea na ikinalaki ng ngiti ng dalawa niyang kaibigan. Ata girl. Nakangiting ani Colleen sa kanya. Pinunasan ni Colleen ang luha ng kaibigan niya at muli nila itong niyakap. Tama yan, bestie. Tutulungan ka namin ni Felix na mapalago mo ang perang naipon mo. Kami ang magiging gamay niyo ni Olga para magkaroon kayo ng magandang masisimulang negosyo. Mas gusto ko na magkaroon kayo ng maayos na buhay kaysa maging high-ranking members ko. Ayoko nang maranasan pa ang takot na naranasan ko nung inakala ko na may nangyari sa inyo ng gabing tinambangan tayo nila Dominic. Ani Colleen, alam mo, bestie, ang saya namin ni Olga dahil hindi ka na matatakot lumabas. Malaya ka na makakapunta sa lahat na lugar na naisin mo dahil wala na mag-amang Pollux na nagnanais din yung kamatayan. Tama lang ang ginawa ni Felix dahil ngayon, tahimik na ang kalooban natin lahat dahil wala na nagtatangka sa buhay mo. Tingnan mo ngayon, nandito tayo at nakapunta pa tayo ng bayan kahapon na tayo lang at ilang tauhan mo. Wala nang panganib, kaya sana'y unawain mo ang ginawa ni Felix. Ginawa niya yun para sa kaligtasan ninyo ng sanggol na nasa sinapupunan mo pa lang. Ani Andrea kay Colleen. Napangiti naman si Colleen sa tinura ng kaibigan. Alam naman niya iyon. Natatanggap na nga niya na ginawa talaga ni Felix iyon upang mawala na rin ang takot niya sa puso niya. Inaamin naman ni Colleen na mula nang malaman niya na hindi nga palalayain ni Felix ang mag-ama, ay may kakaibang katahimikan ang namamayani sa kanyang puso at kalooban. Maging ang kanyang isip ay panatag dahil alam niya na ligtas na ang sanggol na ipinagbubuntis niya. Hindi naman ako galit sa kanya, bestie. Umpisa pa lang inauunawaan ko na. Sumubok lamang naman ako na patawarin din niya si Dominic sa mga kasalanang nagawa niya sa amin. Pero tama siya. Tama kayo at ang aking ama. Hindi lahat ng tao sa mundo ay magkakayang magbagong buhay. Ang iba sa kanila ay pinagpapatuloy ang kawalang hiyaan nila kapag nagkakaroon sila ng pagkakataon. Tama kayo at unawaan ko iyon. Hindi naman ako nandito dahil galit ako kay Felix. Hindi naman ako galit sa kanya. Nandito ako upang mag-relax kasama kayo at makapag-isip din upang tuluyin ko ng matanggap ang bagong buhay na tatahakin ko kasama si Felix at ang magiging anak namin. Mahal na mahal ko si Felix. Siya lamang ang lalaking nagpakita ng pagmamahal, pagpapahalaga at respeto sa akin. Ganoon niya ako kamahal. Wika ni Colleen sa mga kaibigan niya. Ganoon siya ka-obsess sa iyo. Simula pa lang na makita ka niya, para na yung naulol na aso. Akalain mo ba namang kinidnap ka na? Abay dinamay pa kami para lang huwag ka daw malungkot. Kakaibang klase talaga. Ani Olga na ikinatawa na nila ng malakas. Pero aminin natin, nakakaingit ang pagmamahal ng isang King Venom kay Bestie, hindi ba? Kasi simula pa lang pinaramdam na agad niya na sa kanya lang si Colleen. Akalain mo nga naman ang tadhana dahil sila pala talaga ang magkapalat. Sana lahat nakakaranas ng pag-ibig katulad ng pag-ibig na naranasan ni Bestie sa piling ni Felix. Yung kayang ibigay ang lahat kahit pa ang buhay nito. Ganoon ang pagmamahal na gusto ko. Hindi yung susubukan daw ako at gusto pang patunayan ko sarili ko. Baliw lang. Ani Andrea na ikinatawa nilang tatlo. Alam nila na nasasaktan ngayon si Andrea pero alam din nila na kakayanin nitong kalimutan si Calvin. Lalo pa at wala namang pagmamahal ang binata sa dalaga. Ngumiti si Colleen kay Andrea na ipinagtataka naman ang dalawa niyang kaibigan. Hinagod ni Colleen ang mahabang buhok ni Andrea at tinitigan ito sa muka. Ang ganda ng buhok mo, Bestie. Itim na itim at tuwid na tuwid. Pero Bestie, oras na para baguhin mo ang ayos niyan at ang kulay niyan. Yung padanamit mo, okay na pero kaya pa natin yan lagyan ng spice para naman mas kapansin-pansin at maglalaway ang bawat lalaki madadaanan mo. Tatawagan ko ang fashion designer ng pamilya namin upang maturuan ka ng mga dapat mong isuot mula ulo hanggang paa. Dadalhin kita sa salon para naman baguhin na natin ang kulay ng buhok mo at pagupitan na natin iyan. Wolf cut ang bagong uso ngayong hairstyle, kaya yun ang gagawin natin dyan.
Pakukulayan din natin yan para makita mo ang malaking pagbabago mo. Ani ko rin sa kanya. Nagniningning naman ang mga mata ni Andrea nang marinig ang sinabi ng kaibigan niya, habang sa Olga naman ay nginusuan si Colleen at nagpakita ng tampo. Bakit sa Andrea lang? Bakit hindi ako kasama? Nakangusong ani naman ni Olga sa kaibigan niya. Baliw ka talaga. Siyempre kasama ka na doon, no? Sa kanya ko lang sinasabi pero kasama ka sa plano. Nakatawang ani Colleen, kaya napapalakpak nang wala sa oras si Olga at niyakap ng mahigpit si Colleen na natatawa na lang sa kanya. Felix person over voice. Naglalakad kami ni Henry patungo sa nakita naming malaking puno ng mangga. Iniwanan na muna namin sila Colleen sa loob ng bahay upang makapag-usap sila ng kaibigan niya. Anong problema ni Calvin, ha? Dati naman hinahayaan nila ang mga magulang niya na mas kaso ng negosyo nila. Bakit bigla yatang umalis para sa kasuhin daw ang mga negosyo nila? May alam ka bang problema ng tukmol na iyon, ha? Ani Henry. Umiling ako kahit na ba may hinala na ako na si Andrea at si Calvin ay may hindi magandang nangyayari sa pagitan nila. Sa Andrea, ano naman ang problema ng isang iyon? Mukhang makakasama naman yata natin ngayon ang mga nagkakaroon ng problema. Dagdag niya pang ani. Problema na nila iyan. Basta ako, masaya ako sa piling ng mahal ko at kontento na ako. Kung may problema man sila na hindi sinasabi sa atin labas na tayo doon. Kung hihingi sila ng tulong, saka pala ako makikialam sa kanila. Pero alam ko naman na kung ano man ang problema nila ngayon, kayang-kaya na nilang lutasin mga iyan. Ani ko naman. Natawa naman ang pinsan ko pero wala naman akong kibo. Nahiga ako sa ilalim ng puno habang siya naman ay tumingin sa itaas. Aakit ako sa itaas. Mas press ko sa itaas ng puno kaysa dyan sa ibaba. Wika niya't nagsimula siyang maglambitin hanggang sa makarating siya sa itaas. Hindi mo ba ako tutulungan sa problema ko, ha? Kasasabi mo lang na kapag humingi ng tulong sa iyo saka ko palang makikialam. Ang tagal ko nang humihingi ng tulong sa iyo pero hanggang ngayon pinaglilihiman mo pa rin ako. Felix, alam ko nasaan si Jane. Alam ko na ginagawa mo ito dahil malaki ang kasalanan ko sa kanya. Paano ko maitatama ang malaki kong pagkakamali na sinasabi mo kung hindi mo ko tutulungan mahanap si Jane? Simpleng tulong lang ang hinihingi ko sa iyo. Pinsan mo ako pero parang mas tutulungan mo pa ang iba kaysa sa akin na kadugo mo. Anya na may himig pagtatampo. So ngayon, ginagamit mo sa akin ang pagiging magkadugo natin, ha? Natatawa kong ani sa kanya. Tutulungan ko naman talaga siya. Sasabihin ko din sa kanya kung nasaan ang babaeng hinahanap niya pero hindi pa ngayon. Hindi ko pa nga nakikitang nagsisisi si Henry sa mga pinaggagawa niya sa Jane na iyon. Hinahanap lang niya kasi tinakasan siya. Pero ang pagsisisi, sa salita ko palang naririnig. Wala pa sa gawa. Don't worry, tutulungan din kita. Hintayin mo lang at busy pa ako ngayon. Ani ko, at isang maliit na bunga ng mangga ibinato niya sa akin kaya natawa ako sa kanya. Napakapikon talaga ng isang ito. Natahimik naman kami na ilang saglit nang muli siyang magsalita. Sigurado ka ba na dito muna tayo ng isang linggo? Tanong sa akin ni Henry habang nandito ako sa ilalim ng puno ng mangga at nakahiga sa malinis na damuhan. Si Henry na may nakaupo sa isang sanga ng mangga habang nakatanaw lang sa akin dito sa ibaba. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanya dahil sa isang manipis na sanga lang siya nakaupo at kapag bumigay ang sanga, na iyon ay siguradong sa akin ang bagsak niya. Kung nasa ng prinsesa ko, nandoon din ako. Kung ayaw pa niyang umuwi at gusto niyang dumito muna siya, sasamahan ko siya. Hindi niyo naman kailangan magstay dito. Pwede naman kayo umuwi sa mga kondo ninyo dahil tapos na ang problema natin sa mag-amang Pollocks na iyon. Wala nang peligro sa buhay ng mahal ko. Ani ko habang may kagat akong isang pirasong damo na tuyot na at nakatitig pa rin ako kay Henry sa itaas. Kailangan talaga natin mag-usap, Felix. Intindihin mo naman ang kalagayan ko dahil nasasaktan na talaga ako. Kailangan ko na makita sa Jane. Matagal-tagal na rin ang huli ko siyang makita. Hindi ka ba naaawa sa akin na nahihirapan at nasasaktan sa kalagayan kong ito? Ani Henry sa akin sabay paawa pa ng kanyang mukha kaya kinunutan ko siya ng aking noo. Mahirap talagang kalagayan mo dyan dahil malipis lang yung sangang inuupuan mo dyan. Masasaktan ka talaga kapag bumigay yan at nahulog ka. Inadamay mo pa ako dahil sa akin ang bagsak mo. Wika ako sa kanya. Isang may kalakihang mangga ang tumama sa dibdib ko na binato niya sa akin kaya napaupo akong bigla dahil ang sakit ng pagkakabato niya sa akin. Tarantado ka! Ang sakit na na! Sigaw ko sa kanya habang nakatingala ako sa itaas. Tumingin ako sa katawan ng puno. Medyo mataas ito at hindi ako masyadong magaling sa akyatan. Hindi katulad ni Henry at ni Harold na para silang unggoy pagdating sa akyatan. Bakit ka natitigilan, ha? Natatakot ka, no?
Pangasar sa akin ang gago kong pinsan kaya huminga ako ng malalim at tinitigan ko ang puno. Itinaas ko ang manggas ng polo ko hanggang siko. Inayos ko ang pantalon ko at nagsimula akong yumakap sa puno upang makaakyat ako sa itaas. Hindi yan sa Princess Ellie. Baka mabuntis mo yan. Sige ka, pagsulawsan pa niya yan. Pangasar sa akin ni Henry habang nakayakap ako sa puno. Gigil na gigil ako sa pinsan ko at sa punong yakap ko dahil hanggang ngayon ay nandirito pa rin ako sa ibaba at hindi ko malaman kung anong una kong itatapak, paakyat. Naglambiti naman si Henry sa itaas pababa dito at nakatayo siyang bumagsak sa tabi ko nang may ngisi sa kanyang labi. Umalis ka dyan, natuturuan kita kung paano umakyat ang puno. Wika ni Henry. Nakaakyat naman ako ng puno. Basta ang katawan nito ay may sangang pwede kong tapakan para makaakyat. Pero ang punong ito, ang pinakakatawan at nasa itaas ang mga sanga. May kaya namang abutin ng kamay kung liliyad ka pero mahirap pa ring akyatin ang malaking katawan nito. Tumalon sa Henry upang abutin ang sangang tinutukoy ko. Naglambitin siya dito na animoy unggoy at pagkatapos ay itinapak niya ang kanang paa niya sa katawan ng puno at pagkatapos ay sumipa siya at pinaikot ang katawan niya sa sanga nang hindi bumibitaw ang kamay niya at sa isang iglap lang ay nakapatong na ang dalawang paa nito sa sangang kanina lamang ay pinaglalambitin na niya. Subukan mong gawin. Madali lang kung gagayahin mong ginawa ko. Wika niya. Huminga ako ng malalim at tumingala ako. Lumipat naman si Henry sa kabilang sanga upang malaya akong makapaglambitin sa isang sanga. Unang subo ko'y nahulog ako na una ang puwet sa lupa kaya napahawak ako sa aking balakang nang nakangiwi ang aking muka. Malakas na tawa naman ang maririnig mula sa siraulo kong pinsan at tinawag pa akong weak kaya tumayo ako at muli kong sinubukan. Sa pangalawang pagkakataon ay nagawa ko na muntikan pa ulit akong mahulog. Pero bigla akong hinawakan sa braso ni Henry kaya mabilis akong nakakapit sa sanga at nabalanse ko ang katawan ko. Ay, ani ko sabay tingin ko kay Henry. Inakit ko ang pwesto ni Henry at magkatabi kaming nakaupo sa malaking sanga. Nanguha pa kami ng mangga at kinagat ko ito pero nagkikikisay ako sa sobrang asim nito. Shit, ano ba yung kinakain mo't ganyan kaasim yan? Ani ko, sabay bato ko na mangga. Nangangasim tuloy ako habang naririnig ko ang malutong niyang pagkagat sa mangga. Natahimik kaming dalawa nang makita namin si Lian at Jamie na naglalakad palapit dito sa puno ng mangga. Kaya mas talo kaming tumahimik dahil ang plano sana namin ay gulatin sila. Pero hindi nangyari nang marinig namin ni Henry ang pag-uusap nila. Sigurado ka ba sa nararamdaman mo ha? Akala ko ba'y sadya ang gusto mo dati? Paano ang isang iyon ang mahal mo? Tanong ni Jamie kay Lian kaya nagkatinginan kaming dalawa. Mukhang may love problem yata ang kinakaharap ngayon si Lian at ngayong araw din namin ito malalaman ni Henry dahil hindi nila alam na nandito lang kami magpinsan sa itaas ng puno. Saan mo naman nakuha yung balita na iyan? Magkaibigan lang kami ni John. Naiinis lang ako kapag may nakikilala siyang babae dahil pakiramdam ko, inaagaw sa akin ang kaibigan ko. Para magkapatid lang naman kami and besides, alam naman natin may kinababaluan ngayon ang John na iyan. Oh God, wala akong feelings para sa kanya. Tanging nakatatandang kapatid lang ang tingin ko sa kanya at alam kong nakababatang kapatid naman ang tingin niya sa akin. Sagot naman ni Lian kay Jamie at naupo na sila sa ilalim ng puno. Hindi kami kumikibo. Gusto pa naming marinig ang mga sasabihin nilang dalawa. Nagkatinginan kami ni Henry dahil sa tinura ni Lian. Kahit naman kasi ako noon, akala ko ay may pagtingin si Lian kay John dahil sa ipinapakita niya dito dati. Pero ngayon ay naririnig namin ang sinasabi niya na magkaibigan lang sila ni John. Pero, bakit si Hendrix? Seryoso ka ba kay Hendrix? Hiyo, parang si Henry ang kayakap po kapag si Hendrix ang yayakapin mo. Hiyo talaga. Isipin mo Lian, lahat sa kanya si Henry ang makikita mo. Kadiri ah. Pwede bang iba na lang? Bakit naman kasi si Hendrix pa kung pwede namang iba? Ani Jamie kaya napatakip ako ng bibig ko dahil pilit kong pinipigilan ang sarili ko na huwag mapabunghalit ng tawa. Nakikita ko sa mga mata ni Henry ang matinding galit dahil sa tinura ni Jamie kay Lian kaya pilit ko siyang pinapakalma. Lumya, anong iyo? Ano akala niya sa akin ha? Pangit? Batuin ko talaga yun ang maggangilaw eh. Mahinang bulong ni Henry pero may galit sa tinig niya. Sinanyasan ko siya na huwag maingay dahil mukhang mahaba-haba ang pag-uusapan nilang dalawa. Gusto naming marinig ang sasabihin nila tungkol kay Hendrix at kay Henry. Gusto ko yung reaksyon ni Jamie na tila ba nandidiri sa pinsan ko. Hindi ko nga alam kung bakit sa dinami-dami naman na lalaki sa mundo sa kanya pa talaga tumibok ang puso ko. Ako kayang tumulong sa kanya upang matakasan niya. Sila Felix noong nasa England pa tayo. Huwag mo sabihin sa kanila ha. Kung hindi yari ako sa matandang hukluban na Felix na iyan.
Alam mo naman iyon, para laging pinaglilis sa sama ng loob kapag nagagalit. Anya na ikinamulagat ng mga mata ko. Lalo na nang marinig ko ang sinabi niya na matandang hukluban daw ako. At 28 pa lang naman ako. Akma akong sisigaw para sigawan ng buwisit na Lian na ito pero biglang tinakpan ni Henry ang bibig ko habang may malaki siyang ngisis sa kanyang labi. Nanggigigil ako sa babaeng ito sa pagtawag niya sa akin na matandang hukluban. Ang bata-bata ko pa para tawagin matandang hukluban. Sumay niya sa akin si Henry na wag daw akong maingay at itinuro ang dalawa naming kaibigan na nag-uusap pa rin. Mahal ko na si Hendrix. Noon ipaghanga lamang ang nararamdaman ko sa kanya noong una magkita kami. Nakikita ko man sa panlabas na anyo niya si Henry pero magkaiba naman sila ni Henry sa ugali. Akala nila'y pasaway si Hendrix pero sa totoo lang, ang cool nga niya eh. Nakakainlaw ang pagiging arugante niya. Wika ni Lian kaya nagkatinginan kaming muli ni Henry. Pero Lian, wala na bang iba? Buti sana ko si Felix eh. At least, yummy-licious naman talaga. Biruin mo, Heather, sobrang macho, gwapong-gwapo at higit sa lahat, masarap magmahal. Isipin mo naman ginawa niya lahat upang mapasa kanya sa Princess Ellie. Sana lahat ng lalaki katulad niya na nag-e-effort para makuha ang isang babae at mapaibig. Yung si Henry, oh God, iniwanan tuloy ni Jane dahil sa ugali niya. Ni Jamie na ikinalaki ng ngisi ko, nakita na lahat ng gilagid ko habang nakaharap ako kay Henry. Nagwawala naman si Henry dahil sa mga sinasabi ni Jamie habang pinipigilan ko na ito at baka sa sobrang pagkapi ko nito ay biglang lundagin si Jamie at ihagi sa batis. Si Felix? Yun naman, parang matandang hukluban naman yun. Lagi nakakunot ang noo. Sobrang gwapo kaya ni Henry at ni Hendrix. Katawan nila, hindi nalalayo kay Felix. Magkasintaas din sila at grabe ang kagwapuhan ni Hendrix at ni Henry. Pangmodelo sa isang magazine. Kesa kay Felix na parang lagi nalang matandang hukluban na nakakunot ang noo at utos ng utos. Wika naman ni Lian kaya lulundagin ko na talaga sila nang bigla akong niyakap sa leeg ni Henry at sinanyasan akong huwag maingay dahil muli nagsalita si Lian. Papatayin ko na talaga ang Lian na ito dahil kanina pa niya akong tinatawag na matandang hukluban. Nasasaktan ako ngayon dahil nabalitaan ko na may kinababaliwan si Hendrix sa England na isang babae na nagmamayari ng isang sikat na brand ng damit. Nagsiselos ako dahil mahal na mahal ko na si Hendrix tapos malalaman ko na may kinababaliwan na pala siya. Gusto ko nga pumunta ng England para pikutin ko na lang si Hendrix at hindi na siya maagaw pa sa akin ng iba. Wika ni Lian. Hindi na kami nakakibupa ni Henry na magsimula ng humikbi si Lian. Matagal na sa amin si Lian pero never pa namin siya nakitang umiyak. Malakas ang loob niya at matapang at hindi ko inisip na makikita siyang ganito kahina nang dahil lamang sa isang lalaki. Humugot ng malalim na paghinga si Henry at tumingin sa akin. Hindi kami gumagawa ng kahit na anong ingay dahil ayaw naming malaman nila na naririnig namin ang pag-uusap nila. Lian, okay ka lang ba? Alam ba ni Hendrix na mahal mo siya? Tanong ni Jamie sa kaibigan niya. Umiling naman si Lian at pinahid niya ang kanyang luha. Bakit hindi mo subukang sabihin sa kanya? Mali mo naman may pagtingin din siya sa'yo. Ani Jamie. Kung may pagtingin siya sa akin, hindi na siya magkakagusto sa ibang babae. Ayoko ba tulad kay Andrea? Nagtapat ng pag-ibig sa isang lalaki pero tinanggihan dahil may ibang mahal na lalaki yun. Ayoko masaktan ng ganoon kaya pipikutin ko na lang talaga siya. Gagamitin ko siya ng combat tactics ko tapos gagahasain ko siya. Ano sa tingin mo? Tanong ni Lian kaya halos mapabunghalit kami ng tawa ni Henry dahil sa mga naririnig namin. Habang masinsin ang nag-uusap ang dalawa ay nakita namin ang pagdating ng mahal ko kasama ang kanyang dalawang kaibigan na sina Andrea at si Olga. Natigil sa pag-uusap ang dalawa at ngumiti sa aking mahal at sa mga kaibigan nito. Anong ginagawa niyo dito? Kanina pa namin kayo hinahanap. Aayain ko sana kayong mamasyal tayo sa bayan. Tapos mamili tayo doon ng ilang mga damit. Marami magaganda at mura lang. Ani ng mahal ko kaya napangiti ako. Kahit napakayaman ang pamilya ng mahal ko ay hindi pa rin nawawala sa kanya ang ganitong ugali. Sabi niya mas okay daw mamili ng damit pambahay sa bayan kaysa naman mamili ng branded tapos ang mahal daw. Minsan pinapagalitan niya ako kapag bumili ako ng short na pambahay ko sa isang sikat na brand ng men's clothing sa mall na nagkakahalaga ng 8,000. Sabi niya marami na raw ako mabibili sa bayan sa halaga ng 8,000 pero tinatawanan ko lang naman siya. Nakita ko ang pagsinghot ng mahal ko. Singhot siya ng singhot sa paligid na tila ba may inaamoy at may hinahanap. Bigla siyang tumingala sa itaas ng puno kaya gulat na gulat kami ni Henry na nakatitig lang sa mahal ko.
Anong ginagawa yung dalawa dyan sa itaas ha? Sabi ko na nga ba't pabango mong naaamoy ko? Ani ng mahal ko na kinagulat nila Lian at nakamulagat ang mga mata na nakatingin sa amin ni Henry habang nakatingala na din sila. Heto oh, nangunguha kami ng manggang hilaw para sa iyo. Wika ko sabay pitas ng mga manggang hilaw at bigla kong inilagay sa t-shirt na suot ni Henry at ibinalumbong ko ang laylay ng damit nito at ipinahawak ko sa kanya ang damit niya. Dahil, ang mahal ng damit ko dito tapos pinaglagyan mo lang ng mangga? Gago ka talaga. Singhal naman sa akin ni Henry.